Papa, you can't do this to me. Anak mo ko. Paano mo ako nagawa na ipakasal sa kung sino-sino lang? Galit na galit ito habang nakatingin sa ama. Ang ama naman nito ay maabo na nakatingin lang sa kanya. Anak, hindi naman sa ganun. Kilala mo naman si Jefferson. At saka naalala mo mga kasalanan mo? Ito lang ang solusyon para maisalba natin ang kumpanya. Kahit ito na lang anak, please. Umiling-iling ang dalaga at pinalna ang desisyon. Hindi ako papayag pa. Hindi mo hawak ang buhay ko. My God! I'm already 24 years old, Papa. Hindi na ako bata. Hindi ako papayag. Tapos ang usapan. Tumayo sa upuan ng ama nito. Di hindi ka lalabas ng bahay na to. Hindi pa din naayos ang gulong ginawa mo sa bar. Kasama ang mga barkada mong mga bastarda. Lumabas ang mga ugat sa mukha ng ama ni Samantha. Natigilan si Samantha. Totoo naman ang sinabi ng ama niya. Mga traidor at bastarda ang mga kaibigan nito. Iniwan ba naman siya sa gitna ng gulo sa bar na ginagawa ng isa niyang kaibigan? Kaya ayon, si Samantha ang humarap sa konsekwensya sa ginawa ng kaibigan na si Telly. Ngayon ay nangihingi sila ng pasensya sa kanya gamit ang social media. Kahit na umuugong ang issue na nakipagsabuntan siya. Viral siya ngayon. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yun. Papa, bakit ka ba nagkakaganito dahil lang sa isang kasalanan na ilang beses ko na pinaliwanag na hindi ko ginawa? Huli na ang lahat dahil umalis na sa harap niya ang ama. Naiinis at naiiyak na bumalik si Samantha sa kanyang kwarto. Dinilit niya rin ang kanyang social media accounts. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam ang gagawin. Ayaw niyang ikasal sa Jefferson na yun. Sa totoo, kilala niya ito, pero sobrang babaero nito. Hindi niya makita ang sarili na maging asawa nito para lang isalba ang kumpanya. Magkakape na lang siya sa paboritong coffee shop niya. Ini-stress siya ng ama niya. Sumakay siya sa kanyang sasakyan. Nang nasa gate ay binusinahan niya ang guard, pero umiling lang ang manong guard. Manong guard, ano ba? Miss po ko. Pwede po ba pabukas? Kahit na naiinis, ay may respeto pa rin ito sa manong. Ma'am Samantha, pasensya na po talaga. Kabilin-bilinan po ng ama niyo na hindi ka papalabasin. Napaawang ang bunganga ni Sam. So, totoo pala talagang banta nito? I can't believe this. Hindi niya hawak ang buhay ni Sam. At saka, legal na edad na siya, kaya gagawin niya ang lahat ng gusto niya. May bumukas sa kabilang pinto ng sasakyan. Ma'am, bumaba po kayo dyan. Grounded ka daw po, sabi ng ama mo. Ayaw naman po namin kayong kaladkarin o kung ano, kaya nakikiusap po kami. Sumunod na lang po kayo. Pakiusap ng bodyguard ng ama ni Sam. Hindi na talaga siya makapaniwala sa nangyayari. At saka ano, grounded siya? Parang sasakit ang batok ng dalaga sa inis at galit. May naisip na ideya si Samantha. Sige manong, pakikuha ng mga gamit ko sa likod. Utos ng dalaga, sabay alis ng seatbelt. Timing dun kasi, kakabukas lang ng gate. May oras siyang tumakbo. Hindi naman siya naka-heels. Hindi makakapahig ang dalaga sa gusto ng ama nito. Nang nasa likod na ng sakyan ng bodyguard, ay agad na tumakbo palayo si Sam. Pero may bodyguard din pala na nakaabang. Buti na lang, hindi siya nadakip papunta sa gate. Tuloy-tuloy pa din siya sa pagtakbo. Nang medyo nakalayo-layo na si Sam sa village nila, ay unti-unting bumagal ang kanyang takbo. Nang sa wakas, may nakita siyang sasakyan. Kinawayan ito ng dalaga. Tulong po! Sigaw nito at hihingal. Biglang lumabas ang isang matanda sa kotse na paatras si Samantha. Papa! Nauutal ng wika ng dalaga. Sabay takbo, pero napaligiran na siya. Ang tigas talaga ng ulo mo, Samantha. Hindi ko na alam ang gagawin sa'yo. Hindi ko na alam kung paano ka paaamuhin simula nang nawala ang mami mo. Doon na natigilan si Sam sa pagpila sa kamay ng mga bodyguard. Itinaas niya ang tingin sa ama. Doon nakita ng ama nito ang luha
sa mata ng anak ng dalaga. Nang binanggit lang nito ang mami at ganun na agad ang dalaga. Naawa naman ng ama at niyakap ang anak. Doon na mas umiyak si Samantha. Tama naman ng ama. Simula nang mawala ang mami niya, hindi niya alam kung ano ang buhay niya. Wala naman kasi laging ama para sa kanya kasi sobrang sakit nang nawala ang ina nito para sa kanya. Hindi lang siya nawala ng ina, kundi pati kaibigan na rin. Bakit kasing aga niyang kinuha? Yun ang mga tanong sa utak ni Samantha. Ang alam lang nito ay nasa mansyon na sila ulit at nakatulala pa din ang dalaga. Hindi alam ng ama kung anong iniisip nito. Mas natatakot siya pag ganitong anak kaysa sa kastador at palasagot. Kinulong si Samantha sa kanyang kwarto. Nakabihis na siya, natulala sa kalagitan. Kanina, binisita siya ng ama para ayaing kumain, pero hindi niya man lang ito tinibo. Naalala ni Sam kung ano ang sinabi at pinayo ng mami niya sa kanya kung darating man ang oras na ikakasal siya ng sapilitan. Ganon din kasi ang nangyari kay mami at daddy niya. Fixed marriage sila, ang sabi niya. Anak, kung dadating man ang panahong yun, sana hindi. Piliin mo ang gusto mo, kung kailangan mong kumontra o kung ano ay gawin mo. Kasi kung natrap ka na sa ganyan, ay wala ka nang kawala. Hindi ko to sinasabi dahil pinagsihan ko na mahalin ng ama mo o ikaw anak. Pero mas masaya sana kung hindi pilit. Mas masaya sana kung malaya kami. Pero yun ang kapalaran para sa amin. Kahit alam namin na may kaya kaming gawin, ito ang pinili namin. Kaya ikaw anak, piliin mo ang iyong kapalaran. Doon ka sa ikaksi mo na hindi ka kailangang pilitin. Napagdesisyonan na ni Sam ang gagawin. Dahil wala naman ng naman niya. Dahil may business naman ito as always. Kahit noong bata pa siya. Yan na lang ang lagi niyang inaatupag na kahit kami, nalimutan niya. Ngayon bumabawi ito, pero huli na. Wala na ang ina nito. Tinabunan ng dalaga ang CCTV camera ng panty niya habang may dalang maliit na bag para sa importanteng dokumento. Sa likod dumaan si Samantha. Nagtago ang dalaga nang may flashlight na tumuon sa kung saan. Rumuronda ang mga gwardya. Pipiliin niya ang maging malaya kaysa sa makulong sa isang relasyon na pinilit siya. Nang tuluyang nakaalis sa lugar na yun, ay puno ng putik ang puting dress ng dalaga. Napatalon si Samantha nang biglang may tumahol. Nanginginig niyang nilingon at doon niya nakita ang 3 aso na parang ang sakit ng tingin sa kanya. Hindi niyo ko kaaway mga papis. Dadaan lang ako. Kinakabahan ng wika ni Sam pero tinahulan siya nito kaya napatakbo na siya. Ang layo ng tinakbo niya pero hindi niya pa rin binitawan ang bag niya. Nang may nakita siyang puno ay inakyat niya agad ito. Nakasunod pa din ng mga aso. Shoo! Umalis na kayo, hinahanap na kayo doon. Saka di naman ako masarap kagatin. Pagbabakiusap ni Sam sa mga aso. Ang mga aso naman ay nagtataka kung ano ang pinagsasabi niya. Pagod na sumandal ang dalaga sa puno nang biglang umulan. Nakatulala lang si Samantha sa kawalan. Bakit ang malas niya ngayon? Wala na ang mga aso pero hindi siya bumaba. Sa puno na lang ata siya matutulog. Kaya sa sobrang pagod nga ng babae, ay nakatulog ito. Nagising siya sa boses ng kung saan. Ineng! Bumaba ka dyan! Diyos ko! Umungas-pungas si Sam. Maraming tao ang nakatingala sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. May biglang parang rescue at dahan-dahan sa paglapit sa kanya. Tumingin sa kaliwang bahagi si Sam at doon niya nakita ang malaking ahas. Impit na napatinili si Sam. Buti na lang, bigla siyang kinabig ng rescuer. Miss, okay lang po kayo? Wala po ba kayong galos o kung ano? Gusto niyo po tawagan ko ang pamilya niyo para ipaalam? Hinawakan agad ni Sam ang braso ng pulis. Wag na po kayong mag-abala pang tumawag sa kanila kasi wala naman po akong magulang. Ako na lang mag-isa kaya salamat sa tulong at pagmamalasakit mo, officer.
Malumanay na wika ng dalaga. Alam niya na medyo nagsisinungaling siya pero parang totoo din. Half true. Wala na siyang magulang kasi wala na ang mami niya. Mag-isa dahil busy naman palagi ang ama niya sa trabaho. Trabaho ng trabaho. Sa sobrang trabaho pati ito, ipagkakaloob na lang dahil doon. Hindi alam ng babae ang sunod na gagawin ng plano niya sa buhay. Pero hindi siya nagsisi na tumakas siya kahit na gutom na ito at palaboy-laboy sa kung saan. Te, kahit tubig lang pahingi. Pakiusap niya sa counter ng karinderya. Abat ineng, hindi to charity place para manghingi. Masungit na sabi ng tindera. Maliligo ba sila sa ilang basong tubig lang? Umiirap na lang si Sam at namimilipit na umalis doon. Sobrang sakit na ng tiyan niya sa gutom. Naiiyak na din siya. Habang naglalakad, may nakita siyang 10 piso. Abad swerte ata ako ngayong araw Maligayang wika ng dalaga. Pero bago yun, may lumipad na poster sa kanyang mukha. Wah! Ano ba to? Tiningnan niya ang poster. Stay in and big salary. For inquiries, please call this number. Napatalon sa tuwa ang babae. Pinagtitinginin siya pero tuloy pa rin ang simpleng selebrasyon niya. Pumunta agad si Samantha sa tawagan. Ang nakita niyang 10 piso ay iyon ang pinangbayad niya. Hello po, magandang hapon po. Bati ng dalaga sa kabila. Hello, sino po ito? Babae ang sumagot. Ako po si Samantha de la Paz po. Mag-a-apply po ako bilang kasambahay. Nakita ko po kasi ang flyers na hiring kayo. Sige, punta ka dito sa address na nasa poster. Napasimangot naman si Samantha sa naalala na wala pala siyang pera pang masahe. Paano ba ito? Di bali na. Pumara ng taxi si Sam at hindi mapakali. Ewan ba niya? Kasi siguro wala siyang pambayad. Nang nasa eksaktong lugar na siya, nilahad na ng driver ang kamay. Tumawa naman ng mahina si Sam. Kuya, wait lang ha. May tatawagin lang po ako. Tao po! Tao po! Tatok nito sa malaking gate. Lumabas ang isang matandang babae. Ikaw ba ang nakausap ko kanina, iha? Pwede po makahingi ng pabor, manang? Kasi napakamot leeg si Sam sa hiya. Matyagang naghihintay naman ang driver sa kanya. Kasi wala po akong pera Sumakay po ako. Meron ka po ba dyan? Pabayaran ko lang po agad pag may pera na ako. Walang dalawang isip naman ng matandang babae na pahiramin siya. Ikaw lang ang tumawag sa hotline namin sa flyers. Ewan ko ba? O dahil sa chismis na baliw daw ang amo ko dito. Sobra pa nga sa baliw ang amo ko dito. Biro ng matanda, kaya natigilan si Sam sa paglalakad. Ano po siya? Aswang? Psychopath? Takot at nauutal na tanong ng dalaga, pero tiniwanan lang siya ng matanda. Hindi, sira. Baliw sa kagwapuhan at kaseksihan. Ano ka ba? At saka medyo masungit lang. Ilap sa mga tao dahil sa mga masasamang karanasan niya. Kaya dapat pasensyosa ka. Alam mo ba ang swelduhan dito? Umiling si Samantha. Ang habol lang naman niya dito ay may bubong siyang masisulungan at makakainan. Okay na nga sa kanya yun, basta hindi lang siya babalik sa ama niya. Nasabi ko na kay Sir Alexis ang tungkol sa'yo. Pwede ka na magsimula. Oo nga pala, may alam ka ba tungkol sa pagiging kasambahay? Alinlangan na tumango si Samantha. Hindi siya marunong, pero nakikita niya naman ito sa mga ginagawa ng yaya at mga kasambahay nila sa mansyon nila. May ideya na din siya. Ito ang mga dapat at hindi mo dapat gawin. May nilabas na isang maliit na papel ang matandang babae. Yun lang naman pala Pero binitawan niya ito kaya nalaglag ang sobrang habang listahan. Napaawang naman ang bibig ng dalaga. Diyos ko, ganito karami? Ganun ba talaga sila kastrikto para ang daming hindi pwede gawin? Ito naman ang gagawin mo.
Dahil may sakit ang anak ko sa probinsya, ikaw muna ang gagawa sa lahat. Pero babalik din ako sa mga susunod na buwan. Wag na wag mong galitin si Sir ha. Paalala nito, tinuruan niya si Samantha sa lahat na hindi nito alam. Ang ipinagtataka ng dalaga ay bakit buong araw ay hindi lumabas sa kwarto ang kanyang amo. Isa din sa hindi nila ginawa ay ang katukin ito para kumain. Kinabukasan ay maagang umalis si Manang, kaya si Samantha ang gagawa ng lahat. Ibinilin din ito na kapag hindi pa lumabas ang boss nila, ay kakatukin niya at hahatiran na lang ng pagkain. Simple lang ang niluto ni Sam, gulay at saka hotdog, ham at saka itlog. Maraming alam ang dalaga sa pagluluto. Dahil noong buhay pa ang nanay niya, ay tinuturuan siya nito. Dati kasing chef sa sariling restaurant ang nanay niya. Ganun din ang gusto niya. Nasa 4th year college na ito pero dahil nga sa nangyayari, ay baka mag-extend or magsa-summer siya para makahabol. Napabuntong hininga naman si Sam. Naaalala niya na naman ang ina na ikakalungkot lang naman ito. Hinintay ng dalaga na bumaba ang bus nito pero wala pa rin. Naiinip na ang babae kaya napatayo ito at hahatiran na lang ng pagkain. Huminga muna ito ng malalim at saka kumatok. Ilang beses siyang kumatok pero walang boses na sumasagot. Dinagsa naman ng kaba ang puso niya. Baka ano na ang nangyari sa lalaki sa loob kaya simula kahapon ay hindi ito lumabas. Dali-daling kinuha ni Sam ang susi sa kwarto nito. Nanginginig pa ang kamay nito. Nang mabuksan niya ito, madilim at walang katao-tao. Binuksan niya ang ilaw at nakita niya ang sobrang kalat na kwarto. Hello sir? Nasaan ka po? Nauutal na tanong ni Sam. Kumuha muna ng walis at saka daspan ang dalaga at nilinisan ang kalat. Ay kalabaw! Sigaw ni Samantha sa gulat. May lumabas kasing lalaki na kakatapos ng maligo. Sinusuklay ang basang buhok nito. Halos matulo ang laway ng dalaga sa nasaksihan. Sino ka? Bakit ka nandito? Doon bumalik sa katinuan ang babae. Kasi po nag-aalala po ako sa inyo. Ako po ang bago niyong kasambahay. Simula kahapon po hindi po kayo lumabas. Kinatok ko din po kayo kanina. Hindi kayo sumasagot. Akala ko kung may nangyaring masama sa'yo. Ang kalat naman ng kwarto mo, sir. Reklamo ng babae, sabay taas ng brief. Akin yan. Ibaba mo yan. Sigaw ng boss niya, sabay hablot ng brief. Nahihiyang napatingin ang lalaki sa kanya. Oh, iyon na yan. Hindi ko naman aanuhin yan. Napakunot noon naman ng lalaking si Alexus. Bakit ang sungit at maldita nito para maging kasambahay niya? Unang kita pa lang nito, parang iba na agad. Pwede ka nang umalis. Ako nang bahala sa kwarto ko. Ilagay mo na lang dyan ang pagkain. Pakilabahan na din lahat ng to. Tapos, ihanda mo ang swimming pool. Alisin mong takip doon. At saka, ano pa ba? Mamalengke ka. Ito ang pera. Tapos alam mo naman siguro ang hindi mo pwedeng gawin at pwede mong gawin. Ngayon, umalis ka na, okay? Napakamot ng tenga si Samantha. Parang naiirita ito. Ngayon nga lang sila nagkita tapos ito pa ang bungad. Ni hindi mo lang ito nagpakilala sa dalaga. Alam mo medyo hindi na ako naniniwala sa sinabi ni Manang na tahimik kang tao. Kita mo? Ang daldal mo? Tapos dami mong utos ni hindi pa kita kilala? Natigilan ang lalaki. Tama ang babae ni hindi nila kilala ang isa't isa. Oo nga. Ako nga pala si Alexus Ruiz Stanford. Alex for short. Ikaw sino ka? Masungit, ngunit nautal na tanong ng binata. Pumaskil naman ang malawak na ngiti ng babae. Ako nga pala si Samantha de la Paz, ang bago mong kasambahay, and soon to be misis mo. Malambing na pangaasar ng dalaga, sabay tawa, pero sinabuyan lang siya ng brief sa mukha. Sira, alis na nga. Oh, feisty, Hindi na natuloy yung pangaasar ni Sam, nang akmang babatuhin na naman ulit ito.
Okay, ito na. Aalis na. Basta tawagan mo lang ako, mister. And right away, nandiyan agad ako. Napakamot ng tenga si Alexus sa kakulitan ng babae. Ngayon lang siya nakipag-interaksyon sa isang babae na hindi niya kinakatakutan except kay Manang Loida. Napabuntong hininga ang binata. Naaalala na naman nito ang mga masasamang nangyari sa kanya. Nagsimula na naman ulit bumigat ang hininga niya, kaya dali-dali niyang hinanap ang inhaler. Sa kabila naman, si Samantha na nakangiting nasa tricycle. Pinapagpantasyahan ng boss niyang si Alexus. Abat swerte naman pala niya. Pero ang ikinatataka niya ay bakit parang alop ito sa mga tao, lalo na sa babae. Unang kita niya palang sa binata ay parang may kakaiba na agad itong nakita sa binata. Sobrang interesado ang dalaga kay Alexus. May nag-uudyok sa kanya na alamin kung ano ang problema nito para matulungan niya. Tinext si Sam ni Manang kung ano ang dapat bilhin. Alam niya ang lahat ng pasikot-sikot ng palengke dahil lagi siyang sumasama pag namamalengke ang kanyang ina. Mas gusto ng nanay niya sa wet market dahil pwede makatawad. Kasi kung sa dry market, fixed price. Sir, kilala o nakita niyo po ba ang babaeng to? Namimili ng sibuyas at bawang nang may sumingit na nakaitim na lalaki. Nilingon ito ni Sam nang nakita na isa ito sa mga bodyguard ng tatay niya. Kinuha niya dali-dali ang bayong at saka kinuha ang mga pinamili sa tindera at tinabunan ang mukha. Miss, excuse me. Kilala niyo po ba to? Grabe ang kabog ng dibdib ng dalaga. Po? Pinakita ng lalaki ang picture ni Sam. Hindi ko po kilala yan. Pasensya na. Pilit na iniba ng dalaga ang boses. Nagtataka naman na napatingin ang lalaki sa kanya. Iwas na iwas naman si Samantha. Natignan siya ng lalaki. Dali-dali siyang umalis sa palengke. Pagod na nakauwi ang dalaga. Halos sundan nga siya ng lalaki, kaya nagtaksi na lang siya para lang iligaw ito. Ayun tuloy, napurmada ang plano nitong magtipid. Bumungad sa babae ang boss na umiinom sa sala. Sobrang higpit nga ng security dito. Ni hindi napansin ng babae nang unang punta niya sa mansyon na ito na may mga nakatagong tauhan ito. Ang isang kinakabahala ng babae ay baka mag-background check ang binata at malaman ang totoo at ibalik siya sa tatay niya. Sana naman wag. Matataas ang mga pader, may mga sekretong gwardya kung saan kahit saan ka magtingin ay may CCTV camera. Isang mali mo lang dito, ligwak ganun kaagad. Sir, ano po gusto niyong ulam sa hapunan? Ni hindi siya tinignan ng binata. Tuloy-tuloy pa rin ito sa pagtungga ng bote ng alak. Nag-aalala naman siya dito. Okay ka lang ba, sir? May problema ka po ba? Pwede niyo po akong sabihan, nakikinig ako. Tinignan lang siya ng lalaki ng ilang minuto at tumayo ito at lumapit sa kanya. Pwede mo ba akong lutuan ng sinigang? Hindi ko pa kasi ito natitignan. I'm just having a bad day sa trabaho. Tumango agad si Samantha. Mukha ngang stress na stress si Alexus sa kanyang trabaho. Sige sir, pagkatapos kong magluto, tawagin kita. Nagpasalamat naman si Alexus sa dalaga. Unang beses niyang nagpasalamat ulit sa isang babae. Simula nang lagi siyang niloloko ng mga babae sa paligid niya. Napabuntong hininga naman ang binata, sabay lagok na naman sa bote ng alak. Hindi talaga siya tinatantana ng mga kaaway niya sa negosyo. Takang-taka at sobrang interesado sila na makilala o makita man lang ang mukha ni Alexus. Okay lang naman sa lalaki kung isipin ng lahat na isa siyang masungit na ulilyaning matanda. Pero talagang sinusubok siya. Hinahamon na si Alexus ng mga investors niya na magpakita na sa media o sa mga tao pero ayaw pa niya. Sobrang lalim pa ng kung anong sakit sa puso niya. Hindi niya alam kung kailan lilipas. Ang alam niya lang ay hindi pa ito handa. Siguro, sa tamang panahon.
Medyo nahihilo na si Alexus dahil sa dami ng nainom. Naiinip na din ito dahil wala pa ang sinigang na sabaw na gusto niya. Kaya pinuntahan niya ito sa kwarto ng babae para sana pagalitan dahil sa kakupada nito, pero nang nabuksan niya ay napatulala siya. Nagising na lang siya nang sinasabuyan na siya ng mga unan at sa sigaw ng dalaga. Abat anak ka ng tipaklong ah! Sinisilipan mo talaga ako? Kahit naman amo kita, ay wala kang karapatan na silipan ako. Sigaw ng babae. Napakunot noon naman ang lalaki. Bakit parang nangyari na sa kabila ito, pero nagkapalit lang? Teka lang, awat muna. Wait, aray! Pagsalitain mo muna ako, pwede? Ines, pero sinasangga ni Alexus ang mga unan. Nasungki pa nga ng duha sa panga. Oh, ano sasabihin mo? Hindi mo sinasadya? Sinadya mo? Pinili mo? Napaatras ang ulo ng lalaki. Julia Barreto ang peg nito. O sige, hindi na ako rarason. Pero, umalis ka na sa bahay nito. Namewang pa ang binata, sabay taas ng kilay. Ay, wag naman ganun sir. Eto na, nagmamadali na ako sa pagbibihis para malutuan na kita. Galit ka agad eh. Pagmamadali ni Sam na may konting maktol. Ngayon lang sa buong buhay niya, nautusan, tapos minamadali. Ano pa nga ba magagawa niya? Utusan siya eh. Nilutuan niya ito ng napakasarap ng sinigang. Special dish niya kasi ang sinigang na baboy. Maasim-asim na medyo maanghang ito. Kaya nakita talaga ng dalaga ang pagpikit ng lalaki habang nilalasap ang kanyang luto. Naghihintay naman si Samantha sa reaksyon nito. Ano, masarap po ba? Inip na ang dalaga. Wala pa rin kasi itong sabi kung ano na. Nagmulat ang lalaki ng mata at diretso sa mukha ng napakagandang kasambahay niya. Ang sarap, walang katulad. Ngayon ko lang ito natikman, pero sobrang sarap. Lutuan mo din ako nito bukas ng umaga ha. Umagahan ko. Pwede ka na mag-asawa. Pagbibiro ni Alexus, sabay hikop at doon niya lang na-realize ang sinabi niya. Halos mabilaukan siya sa kanyang sinabi. Nilingon niya ang babae at doon niya nakita ang namumula at nakangiting si Sam. Talaga sir? Pwede mag-apply bilang asawa mo sir? Total, single ka sabi ni Manang. Tapos, single din ako. Bagay tayo. Sa pangalawang pagkakataon, nabilaukan na naman ulit si Alexus. Pero sobra na ang ubo nito, kaya dinaluhan na siya ng babae. Huwag kang nalapit. Diyos ko, tumataas ang balahibo ko sa batok sa'yo. Napangisi naman ang babae. Baka ibang tumaas sir, hindi ang balahibo mo sa batok. May panglalambing at saka pangaasar sa boses ng dalagita. Doon na hindi kinaya ng lalaki. Tumayo na ito at tumakbo. Narinig pa nito ang halakhak ng dalagita. Sabay sigaw ng, bumalik ka dito, hindi ka pa tapos sa pagkain. Pero ang lalaki, diretso lang sa kwarto nito, sabay lock. Namumula at grabe ang tibok ng puso niya. Hindi itong unang pagkakataon dahil naranasan niya na ito. Pero ngayon ang kinakatakot niya ay sumugal ulit. Alam na alam ng lalaki kung ano ang ibig sabihin ng tibok ng puso na ito. Isa itong sinyalis ng pag-ibig. Minsan na din siyang umibig sa maling babae. Kaya takot na takot pa siyang maramdaman ito. Dapat niya itong pigilan. Pinilit ng lalaki matulog kahit na ang daming bumabagabag sa utak niya. Halos madaling araw na nga siya nakatulog dahil sa kakaisip sa babae. Kinabukasan, maganda ang ngiti ng babae. Kakatapos niya lang magluto ng agahan ng amo niya, ngunit hindi pa ito lumalabas sa lungga niya. Siguro, hiyang-hiya sa dalagita. Bilang hiling nito sa kanya, ay nagluto siya ng sinigang. Pero hindi na baboy, kundi bangus naman. Sigurado, magugustuhan niya ito. Kinatok niya ito ng ilang beses, pero wala pa ding sagot. Kaya binuksan niya. Bukas naman, hindi naman nakalak. Walang tao sa loob ng kwarto, pero naririnig ni Sam
ang ragasan ng tubig galing sa banyo, kaya panigurado naliligo ito. Nilinis niya muna ang paligid. Nang lumabas na si Alexus, hindi ito nakatapis, pero bakat na bakat ang damit niya sa katawan. Parang pinilit lang na isuot. Binilang ng babae ang abs nito. Diyos ko, 8-pack abs. Sulit na sulit ang pandesal niya sa umaga. Wala sa sarili niyang kinain ng isang peking rosa sa vase. Kung hindi lang pinitik na Alexis ang noon niya, ay lunod na ito sa pantasya. Pasensya sir. Hindi talaga ako tumatanggi si Gracia. Nilalamig na ang sabaw ng sinigang na gusto niyo sir. Nauutal na pahayag ni Sam, sabay ayos ng sarili. Nakakahiya talaga. Sige, baba na lang ako dun. Makakaalis ka na. Malamig na sagot ni Alexus. Napakunot noon naman si Sam. Bakit parang may mali? Dahil ba sa nangyari kagabi? Magsasalita pa sana si Sam nang tignan siya ng malamig ng binata. Sabay gesture ng kamay na umalis na ito. Napalobo naman ng pisngi sa buntong hininga ang babae. Abat parang balik sarili na agad ang amo niya. Akala niya pa naman nakuha na nito ang loob dahil sa alindog niya. Sa sinigang. Wala pa rin palang pinagbago. Buong araw na naglinis si Samantha sa buong mansyon. Ni hindi siya pinansin na Sir Alexus niya. Kahit anong papansin nito habang nagtatrabaho sa sala. Nagmamap siya. Matumba pa nga siya sa resulta, kaya sumasakit ang balakang niya. Pero ni isang reaksyon, walang pinakita ang lalaki. Talagang hindi siya nito pinapansin. Kaya ang ginawa ng babae ay hindi niya ito pinagluto ng hapunan at maagang natulog. At hindi niya din pinansin ang binata. Nagising na lang siya sa kalabog sa labas. Ano ba? Kita natutulog ng tao eh. Naiinis na wika ni Sam, sabay kapa ng mata niya. Gutom na kasi ako. Hindi mo ako nilutuan. Kasalanan mo to eh. Napamulat ng malaki ang babae at hindi makapaniwalang napahawak sa kanyang dibdib. Abat kasalanan ko pa? Ewan ko sa'yo. Akala ko kasi kamahalan, hindi ka gutom kasi hindi ka naman nagsasabi, hindi ka nagsasalita. Paano ko malalaman? Hindi mo ako pinapansin, kinakausap, at saka naputol ang sasabihin ng dalagita nang takpan ng lalaki ang bunganga niya. Oo na nga. Sorry na. Lutuan mo na ako. Gutom na ako. Dami mo pang sinasabi. Maktol ng lalaki. Namewang naman si Sam. Ano ba gusto mo? Cupcake. Ayoko ng kanin. Gusto ko ngayon sweet. Tama. Busog na busog ka dyan. Sarkastikong litanya ni Samantha. Pero nag-beautiful eyes lang ang lalaki. Kung di ka lang pogi, hindi kita ipag-bake. Sige na nga. Nagpasalamat naman ang lalaki sa babae. Sabay silang pumunta sa kusina. Abala si Sam sa paghahanda sa paggawa ng cupcakes na gusto nito. Ang gusto nito ang chocolate cupcakes. Nakamasid lang ang lalaki sa dalagita. Pinagmamasdan ang bawat galaw nito. Sa simpleng paghawi ng buhok, mas nakikita niya ang kagandahan nito. Hoy! Tulungan mo kaya ako dito sa frosting? Pwede? Bumalik sa ulirat si Alexus. Tumayo agad siya at nilagay ang icing sa plastic. Nagsimula na silang maglagay ng frosting sa ibabaw ng cupcake. Naglalaway na si Alexus sa cupcake. Nilingon niya ang babae at halos magkanda hulog-hulog na siya sa upuan dahil sa tawa nito. May icing sa mukha ang babae, pero ang dalagita ay focus na focus pa din sa pag-icing. Ano bang nangyari? Bakit ka tumatawa? Naiinis na si Samantha dahil tumatawa ang lalaki, sabay turo ng mukha niya. Pangit ba siya? May icing ka sa mukha. Sabi nito, sabay tawa ulit. Napasimangot naman ang babae at inalis ang icing sa mukha niya. Kinuha ni Samantha ang pagkakataon para isuksok sa bunganga ng lalaki na nakabuka dahil sa kakatawa. Nakapikit pa ito. Halos mabinaukan si Alexus dahil sa cupcake. Sinamaan niya naman ang tingin ng babae
Sabay kuha din ng isang cupcake at hinagod sa pisngi nito. Halos nagkagulo na ang kusina sa kalat nila at wala silang pakialam kahit na halos mag-aalas 12 na. At sa hindi inaasahan, biglang nadula si Samantha dahil sa icing sa sahig. Napasigaw na ito pero hindi niya naramdaman ang kung anong sakit. Bagkus, may kamay na nakapulupot sa kanyang bewang. Minulat niya ang sarili at nakita na sobrang lapit ng nguso nilang dalawa ng amo niya. Parang biglang bumagal ang paningin nila sa paligid. Ang kanilang malakas sa tibok ng puso lang, ang ingay sa paligid nila. Mas nakumpirma nga ng lalaki na isang pag-ibig na ito. Ang babae ang lumapit sa lalaki, dahilan para magkalapit ang kanilang labi. Tumagal ito ng ilang segundo bago parehas silang nalaglag. Napadaing silang dalawa. Sinamaan naman ang tingin ni Samantha ang amo. Ano ba naman yan? Hindi mo na ako pinatayo bago halikan. Sa sobrang karutan mo, yan tuloy. Doble na naman ang sakit ng bewang ko. Maktol ng babae. Alam niya naman na hindi lang ang lalaki ang maharot. Pati na rin siya. Tahimik nilang inayos ang mga kalat, pero hindi katulad ng nakaraang gabi. Hindi nakaramdam ng kung anong awkward sa babae. Parang mas gumaan nga ang pakiramdam ng lalaki sa babae. Ganon ang kanilang routine nila sa buong 2 linggo. Pilit ngang inaaya ni Sam si Alexus na mamalengke, pero kahit ganon, ayaw talaga ng lalaki. Parang hindi niya pa kaya. Nahulog ang loob nila sa isa't isa. Sa simpleng kulitan nila, sa simpleng asaran, na uwi sa pagmamahalan. Ang hindi nila alam ay pinagmamanmanan na sila ng mga kalaban ni Alexus sa trabaho. Ngayong gabi, ang hiling ng lalaki na doon sila matutulog sa kubo sa likod ng mansyon. Hindi naman sila nababahala dahil may mga gwardya sa kung saan. Kahit walang tao sa loob, walang mangyayari na kung ano. Dito din balak ng dalawa na umamin sa nararamdaman. Nagdesisyon na din ng lalaki na sabihin ang nakaraan niya para ipalaya ang sarili sa lungkot at puot ng buhay. Deserve niyang maging masaya. Ayaw naman niyang mahalin ang babae na hindi pa ito handa. Handa na din siyang ipagsigawan sa mundo na may nagmamahal sa kanya at may minamahal na din siya. Si Samantha ang nag-ayos sa lahat ng gamit sa kubo. Nandito sila ngayon, nakatanaw sa langit. Ang daming bituin. Ang lalaki ay nakatingin pa din sa baba. Hindi niya na kailangan pang tumingin sa taas dahil nagre-reflect ito sa mata ng dalagitang si Sam. Nakita ni Alexus kung paano ngumiti ang babae. Lumiwanag ang mga mata at mukha nito. Hindi alam ng lalaki kung ano ang sinasabi ng babae dahil focus lang ito sa pagtingin kay Samantha. Alam mo, paborito ko talagang tumingin sa langit. Alam mo kung bakit? Kasi iniisip ko nang nawala si Mami, ang sabi niya, tumingin lang daw ako sa itaas kasi isa siya sa mga maliliwanag na bituin na yan. Nakakalungkot dahil wala na siya sa tabi ko. Pero magpapasalamat pa din ako sa Diyos dahil siya ang naging ina ko. Ikaw, anong kwento mo sa buhay? Napabuntong hininga naman si Alexus. Ito na ang pagkakataon niya. Illegitimate child ako. Hindi ko nakilala ang ama't ina ko. Inampun lang ako. Pinahanap ako ng tatay ko ng 8 years old ako. Ang sabi ng ama ko, ang nanay ko ay isang dancer sa club. Hindi nito sinabi na buntis siya, which was ako. May asawa na palang ama ko. Ang ginawa niya ay sinusustentuhan lang ako nito. Grabe ang pressure na binibigay niya sa akin. Doon ko nakilala ang aking unang kasintahan, si Mia. Isa siyang artista at model. Ako, tapos na ako sa kursong Bachelor of Business Management. Masaya naman ako. Hanggang sa nakita ko siya nakikipaghalikan sa isang lalaki sa bar. At pinagsesulusan ko din dahil ka-love team niya ito. Ang sagot niya lang naman lagi, wala lang yun. Kaya napagod na sigurong puso't isip ko, kakaintindi at kakamahal. Pero sa huling banda, ako pa ang mali. Sabi nito,
Tumulo ang luha ng lalaki habang inaalala ang masiluot na parte ng buhay niya. Ang boring mo maging kasintahan. Hindi ka tulad ni Dave. Successful. Ayaw ko naman mag-settle sa'yo na halos mabankrupt na ang kumpanya mo. Hindi mo bibigay mga gusto kong buhay. Pasensya ka na dahil sa mundong to, hindi sapat ang pagmamahal sa isang relasyon. O sige nga, paano mo ako mabubuhay? O yung pamilya natin? Ayoko maging isang kahig, isang tuka, Alexus. Pagod na ako sa ganyan. Kaya oras na rin siguro na bitawan na natin ang relasyon nito. Napaluhod ang lalaki sa harap ng babae. Nasa park sila at nakikisabay pa talaga ang ulan sa iyak ng binata. Please Mia, huwag mo kong iwan. Gagawin ko ulit. Kahit lumuhod ako sa ama ko para lang tulungan akong ibangon ng kumpanya. Huwag mo na akong iwan please. Pera lang ang habol mo sa akin. Napahilamos ang babae sa harap niya. Nakikita mong sarili mo? Sobrang desperado ka na. Bakit? Kung sabihin mo ba na mahal mo ako? Mabubusog ako? Galit na naiiritang sigaw ni Mia. Wala namang tao dito. Ayaw din ng dalagita na may makakita sa kanila. Baka ikasira pa ng career niya. E di gagawa ko ng paraan. Desperado na akong desperado. Pero ayaw ng lalaki na mawala ang babae. Siya na lang ang meron siya. Pati ba naman ito? Mawawala pa? Yun na nga ang problema eh. Inang buwan ang pangakong yan. Bakit mo pa naman ayusin ang buhay mo? Diba una pa lang? Sabi ko, wag mo akong gawing mundo mo. Ayan tuloy, ikaw ang lugmok. Napayuko lang sa gulgol si Alexus. Nakakapit pa din ito sa paa ng babae. Pasensya na sa nagawa ko, Alexus. Pero let's face it, baka hindi talaga tayo para sa isa't isa. Iyon ang huling sinabi ng dalagitang si Mia kay Alexus. Bago ito lumapit sa isang sasakyan, pinagbuksan siya ng kanyang kalab team. Pero bago yun, nagyakapan pa sila. Nakatulala lang si Alexus doon. Nag-iwan iyon ng malaking sakit sa puso ni Alexus. Betchay na babaeng yun? Ginagaslight ka? Ang sabihin niya, ang gusto lang nito sa'yo ay pera. Sabi-sabi pa siya na hindi niya kayang magsama kayo kasi wala ka ng pera. Yun ang palang sukatan ng pagmamahal ngayon. Oh, huyo siya ngayon. Isa ka ng milyonaryo at sobrang pogi mo kaya kawalan ng Mia na yun at nagloko pa talaga? Naiinis si Samantha sa Mia ang ex ni Alexus. Nga ito sa kapugian at kayamanan ng lalaki ngayon. Yan lang naman ang sinayang niya. Pero wala na sa akin yun. Wala na akong nararamdaman sa kanya. Kahit magkita pa kami. Ang akin lang, dumobleng sakit dahil sa sinabi niya. Resulta na nagkulong na ako dito. Takot na makihalumilo kasi baka ma-attach ako sa kabila. Tapos, iiwan din ako dahil sa pagkukulang ko. Niyakap naman ng dalagitang si Sam ang lalaki. Lahat naman ng tao may pagkukulang. Nasa kung sino lang yan, kung tanggap niya ba ikaw o hindi. Niyakap pabalik ng binata si Sam. Ikaw, tanggap mo ba ako? Oo naman. Kahit butiki ka pa sa pader, oo na oo. Natahimik silang dalawa. Unti-unting tumayo ang lalaki. Sabay talon ng talon. Hoy, ano nangyayari sa'yo? Naguguluhang tanong ni Samantha. Ang lalaki naman ay tumalon ng tumalon pa din at parang binigburang asin na bulate. Wala, kinikilig lang ako. May aaminin pala ako. Huwag kang magugulat ha. Mahal na yata kita. Walang paligoy-ligoy. Nalita niya ni Alexus, sabay abang ng reaksyon ng babae. Pero ngumiti lang si Samantha, sabay lapit dito. Ano ka ba? Parehas lang tayo ng nararamdaman. Niyakap ng dalagita ang binata. Halos mangisay ulit si Alexus sa kilig. Sabi ni, hindi mo naresist ang alindog ko. Pagbibiro ni Alexus. Pero sinapin lang siya ng babae. Sira, ikaw ata eh.
Pero seryoso, pwede ba nating dahan-dahanin to? Dahil ayaw naman nating mabulilyaso ang relasyong to. Payag ka ba? Tumango naman ang lalaki. Pumasok na sila sa kubo at humiga na. Nakaunan ang braso ng lalaki sa babae. Masaya at kontento si Samantha sa desisyon niya. Unang beses siyang nakaramdam nito at kung dumating man ang panahon na kuhain na siya ng ama niya, handa siyang ipaglaban ang pagmamahalan nila. Kinabukasan, umagang-umaga, hinaharot na ni Alexus si Samantha. Busy na ito ngayon sa trabaho. Pinag-usapan din nila na lalantad na sila sa publiko sa makalawa. Nang may biglang may nag-doorbell. Hindi pa naman siguro uuwi si Manang. Pinuntahan na lang ito ni Samantha at binuksan, pero yun ang isa sa mga pinagsisihan niya. Bigla siyang hinablot ng isang armadong lalaki. Nakita ng dalaga ang mga nakahandusay ng mga gwardya sa kung saan. Alam niyang hindi pa ito lahat patay dahil humihinga pa ito. Tulong! Alexus! Sigaw ng sigaw si Samantha para sa tulong. Lumabas si Alexus sa mansyon. Nasaksihan niya ang dahasang paghablot sa babaeng mahal niya. Sinugod niya ito ng suntok. Nakipag-away siya dito habang nagmumura. Ang kinagulat ni Alexus, ang pagdami ng kalaban niya na naging resulta ng pagkatrap niya. Pinagsusuntok siya. Halos sumuka siya ng dugo pero pilit siyang lumaban dahil sumisigaw ni si Sam sa takot pero hindi niya talaga kaya ang mga ito. Hi, my beautiful soon-to-be wife. Ako si Marvin Jefferson, fiancé mo. At saka dito ka lang pala nagtatago sa lungga ng lalaking to. Abot swerte nga naman. Iuwi na kita sa ama mo. Nakangising wika ni Jefferson. Nakaramdam naman ng takot ang babae. Ano? Pumili ka? Ang buhay ng lalaking yan? O iuwi kita sa inyo? Pili. Hindi nagpumiglas si Samantha sa nasaktihan niya. Alam niyang kayang patay ni Jefferson si Alexus. At mas pipiliin niya bang sumama ng kusa sa kanila kaysa sa masaktan ang lalaking mahal niya. Gagawa na lang siya ng paraan para kumbinsihin ng ama. Sige, sasama na ako. Huwag niyo lang siyang saktan, pakiusap. Pagpapakiusap ng dalaga. Madali lang kaming kausap. Binitawan agad ng mga armadong lalaki si Alexus. Giniya si Samantha sa puting van. Huwag kang sumama sa kanila, Sam. Please. Umiiyak na si Samantha sa takot. Sa kung ano man ang mangyari at sa nangyayari ngayon. Dinala ang dalaga sa mansyon nila. Kahit anong kausap sa kanya ng Jefferson, wala itong sagot. Pagkadating nila, sinugod agad siya ng yakap ng ama. Papa! Please! Ayaw ko pong ikasal sa lalaking yan! Sigaw at hagulgol ni Sam, sabay turo kay Jefferson. Humingi naman ng paumanhin ng ama ni Sam at pinaalis muna si Jefferson. Anak, alam mo naman na para to sa kumpanya natin. Just please, anak. Ito lang ang hiling ko sa kaarawan ko ngayon. Napatigil sa pag-iyak si Samantha. Oo nga pala, kaarawan ng ama niya. Pero pa, kung mahal mo ko, didinggin mong hiling ko. Ang selfish naman po kasi ng hiling mo. Kaligayahan at future ko ang nakataya dito. Buti sana kung napakadali ng gusto mo o hiling mo. Pero hindi eh. May mahal akong iba pa. At siya sana ang gusto kong ikasal sa akin. Kabilin-bilin na ni Mami na piliin ko ang magpapasaya sa akin. Na hindi ko kailangan ng desisyon mo sa buhay mag-asawa. Ayaw kong matulad sa nangyari sa inyo pa. Aminin na natin, mahal niyo ang isa't isa. Kahit pinilit lang kayo para sa negosyo. Pero alam ko din na hindi pa kayo handa. Alam ko hindi niyo pinagsisihan ng desisyon niyo. Pero pa, buhay ko to. Ayaw ko pang pagsisihan ng desisyon niyo. Sige na please. Kahit ito lang. Sa lahat ng kaarawan ko na wala ka. Sa mga taong wala ka sa tabi ko nang nawala si Mami. Please, ito na ang hiling ko din. Nangihina na sa pag-iyak si Samantha.
Hindi niya na hinintay ang sagot ng ama dahil alam niya na agad ang sagot nito. Pumasok siya sa kwarto nito, sabay higa at impit na umiiyak. Paano na ang buhay niya? Ito na sabi ang kinakatakutan niya. Hindi din nakuha ni Samantha ang cellphone number ni Alexus. Nakatulugan niyang iyak. Ang hindi nito alam ay pinagmamasdan lang siya ng ama na lumuluha. Sising-sisi sa desisyon ng ama ni Samantha. Dahil sa pagiging makasarili nito, pati buhay ng anak niya na damay. Tama ang anak niya. Ang daming planong hindi natupad. Dahil lang maaga siyang nakapag-asawa. Hindi siya nagsisi na nakilalang ina nito. Pero ang daming paano at kung sa utak niya. Kaya sapat na siguro ang sagutan nila para gumawa siya ng magandang desisyon para sa kanyang anak. Masyado na itong nasasaktan. Kung talagang may nagpapasaya na sa anak niya, malugod niyang ipapaubaya ito. Sa kabilang banda, si Alexus, aligaga at hindi mapakali. Tumawag na siya ng press conference para ipahayag sa buong mundo ang buhay niya, ang desisyon niya. Ginagamot siya ngayon ni Manang. Naiinip na din si Alexus sa bawat minuto, segundo, at oras ay mas lalong nag-aalala ang lalaki sa dalagita. Baka may nangyari ng hindi maganda sa kanya. Hindi niya gawain ng tumawag sa Diyos, pero dahil sa nangyari, ay halos minumunuto siyang nagdarasal na maging maayos ang kalagayan ng iniibig. Ilang minuto, okay na ang conference room at nandoon na ang media. Nakasuot sila, halos itim lahat. Ilaw na galing sa iba't ibang mga kamera ang sumalubong kay Alexus. Hindi siya sanay, pero kakayanin para sa minamahal. May mga bodyguard din siya sa paligid. Sir, ikaw po ba talaga si Alexus Ruiz Stanford, ang ex ni Mia de la Fuente? Natigilan naman ang binata sa tanong na iyon. Hindi ako pumunta para sa tanong na yan. Oo, ako si Alexus Ruiz Ashford. At nandito ako para ipanawagan ang pag-angkin ko sa pag-aari ko sa mga traidor sa aking kumpanya. Aalisin ko na. Pangunguna ni Alexus. Angkinin mo ako, Sir Alexus! Sigaw ng kung sino, pero ngumisilan ang napakapoging binata. Sorry girls, pagmamay-ari na ako ni Samantha Marfil. Ito din ang isang rason kung bakit ako nagpatawag ng press conference. Please, Don Ramon Marfil, nagmamakaawa ako sa'yo. Ibalik mo na sa akin ang aking iniibig. Handa akong panagutan ang nangyari. Please, ibalik niyo lang si Samantha. Love, mahal na mahal kita. Hindi kita papabayaan sa Jefferson na yan. Susunduin kita dyan. Just wait for me. Umalis na agad sa kwartong yun si Alexus at iniwan ang media na kilig sa sinabi nito. Handa nang mamanhikan si Alexus kay Don Ramon. Sana lang, hindi niya muna ibinakasal ang babae sa Jefferson na yun. Sa kabilang banda naman, sila Samantha at ama nito ay nakatulala sa telebisyon. Kita mo, Papa? Siya ang mahal ko. At alam kong mahal niya din ako. Hindi niya ako kayang saktan. Sige na, Papa. Papanindigan niya ako kasi buntis ako. Sigaw ni Samantha. Desperada na talaga siya. Nagulat naman ang ama nitong si Don Ramon. Ano ka bang bata ka? Kinurot niya ito sa tenga. Narinig na lang nilang dalawa ang paglaglag ng kung ano sa sahig. Nilingon nila at nakita ng dalawa ang nakaawang na bibig ni Alexus at naguguluhang nakatingin kay Samantha. Si Samantha naman ay dali-daling tumakbo sa lalaki. Sabay yapos dito. Magkunwari ka lang para sa future natin to. Sige ka. Bulong ng dalaga na akala ata hindi narinig ng ama. Namutla naman si Alexus. Hindi alam ang sasabihin. Papa, siya si Alexus Ruiz Ashford. Yun ang sabi kong kumupkup sa akin. Masayang pakilala ni Samantha sa kasintahan. Magandang gabi po, Don Ramon. Nandito po ako para mamanhikan. Napatalon ang dalaga sa galak. Di ba sabi sa'yo, Papa? Patay na patay talaga siya sa akin. Umupo ka na para naman ikaw ang kasintahan nito. Pangungumbinsin nito sa ama.
Di ba nga buntis ka? Pero bakit sobrang sigla mo naman atang tumalon? Napawi naman ang galak sa mukha ni Samantha. Sabay simangot. Oh, umupo ka at babalasahin kita. Mas lalong namutla si Alexus sa sinabi ng ama ng kasintahan nito. Buti na lang, hawak ni Samantha ang kamay nito, kaya may konting lakas ng loob ito. Paano at bakit papayagan kitang ipakasal ang unika iha ko, aber? Masungit na tanong ni Don Ramon. Kasi pumahal ko siya. At hands-on ako sa lahat. Paano? Siguro walang eksaktong sagot, pero simple lang. Dahil mahal na mahal ko siya. Napangiwi naman ng ama ni Samantha. Sobrang na-cringe ito. At paano ako makakasigurado na magiging mabuti ang anak ko sa poder mo, aber? Tanong nito ulit. Kasi araw-araw ko siyang mamahalin kahit ano pa man. Pipiliin ko siya araw-araw at saka ibibigay ko ang lahat para sa kanya. Kahit buhay ko pa. Kaya sana, payagan mo na po kami. Oo nga, Papa. Nag-beautiful eyes pa ang dalaga. Ako na rin pong bahala sa kumpanya mo. Kahit alam kong tatanggihan mong offer ko sa'yo. Isipin mo na lang po na para ito sa magiging pamilya at anak namin ng anak mo po. Napaatras agad si Don Ramon sa sinabi ni Alexus. Abot sobrang bilis naman. Anak agad ang nasa isip. Pero sa kabilang banda, alam ni Don Ramon na nasa mabuting kamay at kalagayan ng anak niya at panatag siya doon. Naiiyak na nga siya kanina pa. Hiyang-hiya siya sa mga desisyon sa pagkukulang niya bilang ama sa anak niya. Kaya kung ito ang ikakasiya niya, edi go. Kung ito ang gusto ng anak ko, edi sige, magmahalan kayo. Anak, pwede ba tayo mag-usap muna? Mamaya pa kita ulit kakausapin. Maghintay ka. Napalunok ng 3 beses si Alexus dahil sa tingin ni Don Ramon. Niyakap muna ng ama ang unika iha niya. Ang laki-laki mo na. Pasensya sa pagkukulang ko bilang ama iha. Pasensya sa mga araw na dapat kaagapay mo ko. Pero sobrang lulong ako sa trabaho at hindi ko na naisip na hindi lang pala akong nasasaktan nang nawala ang ina mo kundi ikaw din. Pasensya kung makasarili ako, anak. Isa lang ang hinihiling ko para sa'yo. Ang maging masaya ka sa desisyon na gagawin mo. Na tama ka. Hindi ka matutulad sa amin ng ina mo. Salamat kahit sa kabila ng pagkukulang ko sa'yo na natili ka pa ding mabuting anak. Mahal na mahal ka ni Daddy, anak. Napaiyak din si Samantha sa braso ng ama. Naramdaman niya rin sa wakas ang pagmamahal ng kanyang ama. Simula kasi nang nawala ang ina, parang wala na din ito sa sarili. Masakit din pala para sa ama ni Sam ang nangyari sa ina. Mas nag-focus ang babae sa galit at puot nito sa ama. Dahil pakiramdam niya, hindi ito nagpakatatay sa kanya. May dinamdam din pala ito. Salamat sa lahat, Papa. Pasensya na din po sa pagre-rebelde ko. Opo, magpapakasaya po ko sa desisyon ko. Salamat talaga. Sobrang saya ko po. Hiniwalay sila sa iyak ng isa't isa. Balak kong umuwi sa US, anak. Iiwan ko lahat ng ito para sa'yo. Alam ko naman na magiging mabuting ama at asawa yan si Alexus na yan sa'yo. Pero pangako, bibisitahin kita lagi dito. O ako ang bibisitahin mo. Tumango si Samantha. Wala ring balak ang babae na pigilan ng ama kung sakaling makahanap ito ng ibang mamahalin. Alam ko ang nasa isip mo, anak. Hindi ako maghahanap ng iba. Ang mami mo lang talaga. Huwag magsalita ng tapos, Papa. Pangaasar ng dalagita. Sabay tukso dito. May asim pa naman ng tatay niya. Ang pogi kaya nito. Dito siya nagmana sa kagandahan. Siyempre, sa kagandahan din ay sa mami niya. Kinausap din ni Don Ramon si Alexus. Mga ilang habilin lang tungkol sa kanila. Doon na nag-aya ng hapunan si Don Ramon. Nang biglang may putok na narinig ang tatlo sa labas. Nataranta naman sila. Pumasok sa main door si Jefferson na nakangisi. Wow! Happy family!
Ano? Kinalimutan niyo ko? Ano Don Ramon? Ang mga utang mo sa akin? Ano na? Kakalimutan mo din? Nakakakilabot ang boses ng lalaki. Niyakap naman ni Alexus si Samantha. Ano ka ba, Marvin? Babayaran kita. Pakiusap, huwag ka nang mangulit pa dito. Pagpapakiusap ni Don Ramon. Hindi. Usapan ay usapan. Napag-usapan natin ang anak mo, ang kapalit sa mga utang mo. Ano? Wala ka ng isang salita. Dahil lang nandito ng pesting sa Alexus na yan. Sana, matagal na din kitang pinatumbi. Sagabal ka lagi sa trono kung maging most richest CEO in whole Asia. At talagang aagaw mo pang fiancé ko? Napakuyom naman ng kamao si Alexus. Naalerto ang mga bodyguards niya, pero hindi niya kayang i-risk ang buhay ng mahal niya. Ibigay mo sa akin si Samantha, gaya ng napag-usapan. Umiling agad ang tatlo sa sinabi nito. Abat ayaw niyo? Sige, pumili ka Samantha. Ang ama mo o ang kasintahan mo? Isa lang ang pwedeng mabuhay sa kanilang dalawa. Choose wisely. Halos masuka sa kilabot si Samantha sa sinasabi at mukha ni Jefferson. Akmang susugod si Alexus nang pinaputokan na ito sa paa. Sumigaw sa gulat at takot si Samantha. Ano, pupuruhan ka na ba siya? Hindi naman talaga dapat mangyayari ito sa kanya kung hindi siya pakialamero. Akin ka Samantha, tandaan mo yan. Akin ka. Sigaw nito, sabay hablot ng babae. Akmang-hakbang si Alexus at Don Ramon ay tinutukan sila nito ng mga tauhan ni Jefferson. Tuluyan na ngang tinangay si Samantha. Napahilamos sa galit at inis si Alexus. May magagawa sana siya. Naging kampante siya. Sana, mas inigihan niya ang mga tauhan niya sa paligid nito. Sa kabilang banda, si Samantha naman ay naiiyak na sa takot. Nakagapos ito at wala siyang kawala sa kamay ng lalaki. Hintayin lang natin dumating ang kaibigan kong dala ang marriage contract natin. Alam mo mahal ko, hindi ko inaasahan na babaliin ang papang usapan namin. Nangingilabot si Samantha sa pinagsabi ni Jefferson. Gusto niya itong sigawan pero nakatape ang bunganga niya. Una pa lang, akin ka na. Ako lang ang nagmamay-ari sa'yo. Hindi ang Alexus na yan. Mas mabuti naman ako para sa'yo. Kaya kong ibigay ang gusto mo. Ang pangarap mo. Mahalin mo lang ako mahal. Mamahalin din kita ng lubusan. Hindi maatim na isipin ni Samantha na ikasal sa lalaking ito. Hindi siya makakapayag. Isang tao lang ang gusto niyang pakasalan at si Alexus lang yun. May tauhan na tumawag kay Jefferson kaya pinubayan niya ito sa isang tauhan. Agad nang nag-isip ng paraan ang dalaga at hindi na umasa pa sa rescue. Pasuray-suray na lumakad ang lalaki at biglang napahandusay. Wala pa nga siyang ginagawa. Handusin agad ito. Sigurado, lasing ito. Umaayon talaga ang tadhana sa plano ng babae. Ilang piglas pa ay nakawala si Samantha. Pero sobrang sakit ng kanyang kamay. Pulang-pula ito. Dali-daling kinuha ni Samantha ang telepono ng gwardya. Buti na lang, kabisado ng dalaga ang numero ng ama. Wala kasing numero si Samantha kay Alexus. May ingay na papalapit, kaya nag-aakto si Samantha na nakagapos pa din at parang walang nangyari. Kinikilabutan talaga si Samantha sa tingin ni Jefferson sa kanya. Unang tingin mo pa lang dito, alam mo agad na tumitira ito ng ipinagbabawal na gamot. Alam mo ba na may nakakabit na bomba dyan sa likod mo kung may gagawin na masama ang pamilya mo? Anong masasabi mo? Ay oo nga pala, nakatakip ang bunganga mo. Tumawa ito. Kumpirmado. Baliw na ito. Inalis ito ang tape sa bunganga niya. Hindi pa din sumagot si Samantha. Hinahayaan niya lang dahil alam niya ilang minuto ay nandito na ang ama niya kasama si Alexus. Sa kabilang banda, si Alexus nahanda na sa haharaping giyera.
Jefferson messed with the wrong person. May natanggap na text si Don Ramon at isinaad naman ito kaagad kay Alexus, kaya handa na silang sumugod. Pero mas marami na sila. Nagring ang telepono ni Don Ramon na alam niya agad kung sino, kahit unknown number ito. Don Ramon, na-miss mo ba ako o ang anak mo? Nayupi ang isang can of beer sa sobrang higpit na hawak ni Don Ramon. Nagngingit-ngit ito sa galit. Huwag mong saktan ang anak ko, Jefferson. Babayaran ko lahat ng utang ko, pero wag ang anak ko. Madiin ang wika ni Don Ramon na may paninindak. Tumawa naman sa kabila si Jefferson sa sinabi ng matanda. Hindi mo na ako masisindak, hoy. At saka hindi ako tumawag para makipag-away, Papa. May pang-aasar na litanya ng lalaki sa kabila. Tumawag ako kasi sobrang lungkot naman ang pinakamamahal na uni kay iha mo. Kung walang witness sa kasal namin, di ba? Pinutol agad ni Don Ramon ang tawag at nag-sign na aalis sila sa lalong madaling panahon. Umuugong ang kahindik-hindik na tawa ni Jefferson. Siguro nababahag na ang buntot ng ama mo at saka ang Alexus na yun. At saka wala ka na magagawa pa. Makakasal at nakakasal ka sa akin. Tapos, mamumuhay tayo ng tahimik sa ibang bansa. Di ba ang saya? Kaya pa yun. Napangisi si Sam. Sabay tingin sa gwardiya sa sulok. Tinago niya ito. Tinanguan niya ito. Bago si Jefferson ay hindi naman ito napansin. Tinakbo niya ito at tinignan ang cellphone doon. Nakita niya ang text which was open ang location. Doon na nawala ang ngiti nito at nagwala. Pero huli na ang lahat. May putukan at laban na naganap sa labas. Kinalasan siya ni Jefferson para gawing bait. Kung mamamatay mo na ko, isasama kita. Kasi ganoon naman talaga mag-asawa, di ba? Till death do us part. Bulong ni Jefferson sa tainga ng dalaga. Sinubukan niyang kumalas, pero hinigpitan nito ang kapit sa kanya. Kaya wala siyang magawa kundi hintayin kung sino ang bubukas ng pintuan para i-rescue siya. Buwisit talagang Alexus na yan. Manira ng plano. Dapat talaga tinuluyan ko na eh. Hindi ka makakawala sa akin. Una, galit ito. Pero maya-maya ay tumatawa ito. Nasiraan na talaga siya ng bait. May biglang sumipa ng pintuan. Doon nila nakita si Alexus at saka ang ama ng dalagang si Don Ramon. Jefferson, nakikiusap ako. Bitawan at pakawalan mo ang anak ko. Ako na lang. Total ako naman may kasalanan sa'yo eh. Pakawalan mo na siya. Nagmamakaawa ko sa'yo. Halos lumuhod sa pagmamakaawa si Don Ramon. Yan ang gusto ko. Nagmamakaawa ka. Sobrang hina mo pala, Don Ramon. Ang dali mong utuin at paamuhin. Doon na nilingon ni Sam si Alexus. Maingat na lumulapit dahil wala sa focus si Jefferson kay Alexus kundi kay Don Ramon. Alam ko ang pinagdaanan mo, Jefferson. Alam kong mahirap. Pwede ka naming matulungan. Nakita na namin ang totoong ama at ina mo. Doon natigilan si Jefferson. Naaalala niya na naman kung paano siya ibinenta ng ama at ina sa isang drug lord kasi ang laki ng utang nila dito. Doon natuto maging masaya ang isang batang Jefferson. Ang dating masaya at positive na bata ay naging ito. Bunga ng pananakot ng ama ng drug lord na nasa kulungan na. Kahit anong sabi nito sa sarili na hindi mapapatawad ni Jefferson ng ama at ina dahil sa ginawa nila dito. Pero nananabik talaga ito sa mahal at alaga ng isang totoong pamilya. Wala kang alam. Mga wala silang puso. Pera lang ang nasa utak nila at kinisusuklaman ko sila. At wala kang mong pakialam kasi hindi mo buhay yun. At ano matutulungan mo ko? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sigaw nito, sabay baril sa matanda. Napasigaw si Sam nang nakita ang nakahandusay na ama. Nakipag hand-to-hand combat si Alexus kay Jefferson. Si Sam naman ay humagulgol at nakayakap sa ama. Ilang segundo naman ay dumating din ang rescuers at nadakip na din si Jefferson at mga tauhan nito.
Nakahawak ang dalaga sa kamay niya na nasa ambulansya. Papunta na silang ospital. Nakayakap lang at hinahagod ni Alexus ang likod ni Samantha para ipaalam na nandyan lang siya, nakaalalay at karamay niya. Ilang linggo na sa ospital na namalagi ang dalaga. Nandoon naman na si Alexus na tumulong habang inaasikaso din ang kumpanya. At saka ang kaso kay Jefferson na nasa mental hospital ngayon. Itinaga niya sa bato na hindi makakalabas ng mental o kulungan ang lalaking yun. Hindi pa din nagigising si Don Ramon. Halika, may sasabihin lang ako sa'yo, please. Nayayamot naman ang tinignan ni Sam sa Alexus. Pinilit talaga siya nitong pumunta sa rooftop. Wala siya sa mood na mag-stargazing habang nasa koma ang ama niya. Maaalala naman ito ang family bonding nila. Ano ba kasi yun? Baka kailanganin tayo doon, wala pa naman nagbabantay kay Papa. Binabantayan ko muna yung sekretarya ko. Let's just enjoy this moment. Sa bagay, ang sarap ng simoy ng hangin. Parang gusto kong matulog. Ilang araw na din akong hindi nakakatulog. Baka kasi magising si Papa, kailanganin ako. Napaawang ang bunganga ng dalaga nang lumuhod ang lalaki sa harapan niya. May biglang music background agad. May ideya na ang babae kung ano ang nangyayari. The first time I saw you, sinabi ko sa sarili ko na ito na talaga. You are the one. Sa lahat ng trauma ko sa pag-ibig, hindi ko akalain na kaya ko pa pala. You made me realize na worth it kang isugal. Hindi ka katulad nila. Pinalabas mo ko sa comfort zone ko. At proud ako doon. Kaya ang singsing na to, iaalay ko lamang sa'yo. Tinatanggap mo ba ang singsing na to na simbolo ng pagmamahal ko? Tumango agad ang babae at naiiyak na pinatayo ang lalaki at tinalunan ng yakap. Yes na yes agad. Di bali na ang dahan-dahan. Alam ko naman na patay ka sa akin eh. Anyways, isuot mo na bago magbago pang isip ko. Oh, to the M to the G talaga? I can't believe it! May arte sa boses ni Sam, pero emosyonal pa rin ito. Dumating na nga ang araw na hinihintay nilang dalawa. Ang iuwi sa kasalan, ang pagmamahalan. Narinig ni Samantha ang iyak ng ama sa gilid niya. Ilang linggo bago ang kasal nila ay gumising si Don Ramon. Hindi daw siya papayag na hindi niya ihatid sa altar ang kaisa-isahang anak niya. Papa naman, pinapaiyak mo ko, ang makeup ko. Malapit na talaga umiyak ang dalaga sa mga hikbi ng ama. O okay lang ako, ano ka ba? Masaya lang ako para sa prinsesa ko. Parang nagbabago na atang utak kong ipakasal ka. Doon na napasimangot si Alexus sa narinig. Papa, naghihintay po ang pare. Singit ni Alexus sa eksena, kaya sinumaan siya ng tingin ng magiging father-in-law niya. Maghintay ka, at saka ingatan mo ito. Makakatikim ka talaga sa akin kung sasaktan mo ito. Ngumiti at tumungo na lamang si Alexus. Nakangiting humarap si Alexus at Samantha sa pare. Handa na sa bagong pahina ng kanilang buhay. Ang maging magkaisang dibdib. Nagsimula na ang seremonya. Inip na talaga si Alexus sa seremonya. Gusto na niyang iuwi ang asawa. Una sa lahat, gusto kong sabihin sa iyo na mahal kita. Alam kong walang perpektong relasyon na pagsasamahan, pero itong pangako ko sa iyo na pipiliin kita araw-araw, minu-minuto, forever and for always, till death do us part. I love you. Sinuot ni Sam ang singsing sa daliri ng magiging asawa niya. Ay teka, asawa niya na pala. May luhang nagbabadya sa gilid ng mata ni Alexus sa sinabi ng asawa. Nanginginig pa ang kamay nito habang hawak ang mikropono. I will also choose you every day, every minute, and every second forever and for always, till death do us part. And I also love you very much. Walang kasing tumbas sa laki na numero kung anumang bagay na ikukumpara sa pagmamahal ko sa iyo. Nagsiiyakan na nga sila. Nagkissing the bride na at time for the reception na. Unang ama ni Sam na si Don Ramon ang nagsayaw sa dalaga at mga kamag-anak nila.
Hanggang sa huli, ang asawa niya. Nakahilig ang kapwa mga noon nila sa isa't isa. Walang tumbas sa saya at galak ang nasa puso at mata nila. I love you, Alexus. Hinalikan ni Sam ang asawa sa harap ng tao. Naghiyawan naman sila. I love you too, Sam. Forever and for always. Sabay na wika nila at natatawa sa pinagagawa. Hindi nagsisisi si Samantha sa kanyang desisyon na labagin ang utos ng ama niya. Bagkus, nakita pa nito ang lalaking gusto at mamahalin niya at siya. Nga naman, sobrang mapagbiro ang mundo. Akalain mo, sa amo niya lang pala ang forever na hinahanap niya. Dito na nagtatapos ang kwentong ito. Wakas. Shout out nga po pala kay Evelyn Miller from Germany. May Amor sa Seda from Riyadh. Naig Raizi, Kuwait OFW. Anita Hernando from Athens, Greece. At Franz Garrido from Riyadh. Maraming salamat po sa muling pakikinig ng aming kwento. Hanggang sa muli.